Sa isang maliit na bayan sa Bicol, isang nanay ang may itinatagong lihim. Maglalakas loob siyang ikwento ito sa unang pagkakataon. Mahigit 5 taon na ang nakalilipas, isinilang ni Claire ang isang espesyal na bata. Isang batang hindi niya kadugo. Ngayon, may misyon si Claire. Naiiyak po ako. Kung wala sana siya sa akin, maganda sana yung buhay niya doon. Ang kwento ng mag-ina sa Bicol, larawan ng isang lumalalang suliranin. Ang lumalawak na kalakaran ng underground surrogacy o ang pagbubuntis para sa iba. Hindi ako makapaniwala na ganun pala mangyayari. Unti-unti namin pinasok ang mundong nakakubli sa marami. Mga foreigner po kasi yung naglalagay sa akin. Mga foreigner? Foreign doctors? Opo, sir. At kinausap ang ilang nanay na pasan ang matinding kalbaryo. Kaya mo ba ilit mo yan? Kapalit ng pera. Ano ang tunay na kapalit ng pagpapaupa ng sinapupunan? At ang paggawa ng bata, wasto bang gawing kalakalan? Sa isang payak na komunidad naninirahan ang pamilya ni Claire. Hapon po. Dito po ba si Claire? Dito po si Claire? Hello po. Kayo si Claire, Nay? Opo. Hello. Hello po, sir. Nice to meet you po. Ako po si Atom. Nice to meet you din po. Nice to meet you. Asan po si ano? Asan po yung anak ninyo? Dito po. Pasok po kayo. Sige po. Hello. Hello. How are you? This is a cellphone. How are you? Ano pangalan mo? Ano daw pangalan? Ha? Shaolin. Xiao, ang palayaw ng anak ni Claire. Short for Shaolin. Hindi ito ang tunay na pangalan ng bata, kundi binansag lamang sa araw mismo ng kanyang kapanganakan. Kasi nung nanganak po ako, sa lying-in po, paglabas po niya, sabi ng midwife pagka ano, ay, bakit Shaolin to? Walang buhok. Ang kinis po kasi ng ulo niya. Tapos singkit na singkit. Singkit na singkit. Opo, parang guhit lang yung mata niya. Yun ang unang mapapansin kay Xiao. Malayo ang itsura nito sa kanyang ina. Maselan ang kanyang sitwasyon. Pero sa kahilingan ni Claire, ipapakita namin ng mukha ng bata. Baka raw kasi makatulong ito sa paghahanap sa kanyang tunay na mga magulang. Sa eskwelahan, bibong-bibo si Xiao. Nakatutok sa mga gawain at laging sumasagot sa mga tanong ni teacher. Ano to? Ganggang. Ano to? Hindi pwedeng hindi mo siya tawagin kapag on recitation kami kasi talaga iiyak yan. Palakaibigan din si Xiao. Magiliw sa kanyang mga kaklase at magaling magbikolano. Tama ni yan. Pinoy ang diwa. Pero tila imported daw ang packaging. Sabi nga na, made in China daw yan. Pero in terms of yung pag-uugali, pagsasalita, parang hindi na siya iba sa ibang mga bata. Oo, kasi dito naman, kasi kumbaga,
yun ang kinamulatan niya. Sino mauna? Sige daw, halika rito, Charlene. Pakita mo yung pangalan mo kung tapos ka na. Dali. Halika, dito ka na. Okay, ayan. Tapos na si Shaolin. Palakpakan natin si Shaolin. Very good na si Shaolin. Dahil sa kanyang itsura, may mga panahon ding kinukutya si Xiao. Okay, yung tapos na. Hindi lang ng mga bata, kundi minsan, kahit ng ibang matatanda. Isang beses po, nagsumbong po sa akin si Xiao, sabi daw. Ma, sabi nung isang nanay doon, Chinese daw mama ko. Ano sabi niyo sa kanya? Sabi ko sa kanya, ako yung mama mo. Kasi hindi niya pa naman po maiintindihan pag pinaliwanag ko sa kanya. Dahil sa kanilang sitwasyon, maging si Claire, tampulan din ng di magandang usap-usapan sa komunidad. Yung mga kapitbahay nagtatanong, sino tatay niyan? Bakit Mahirapan po ako mag-explain, sir. Ganun. Ang hirap ipaliwanag. Sabi niya, nagpabuntis na yan sa ibang lalaki. Ganun. Nag-abroad para magpabuntis lang. Ganun po. Sakit naman ng mga salitang ganun. May naririnig po ako sa pokpok. Meron po mga ganun. Kasi yung iba po, di naman nila naiintindihan yung tungkol sa yung surrogate mother po. Surrogate mother si Claire. Sila yung mga nanay na nagbubuntis para sa iba. Gestational surrogacy ang kanyang pinagdaanan. Ibig sabihin, inilagay sa kanyang sinapupunan ang embryo na nabuo sa pamamagitan ng tinatawag na in vitro fertilization o IVF. Pagkasilang kay Xiao, ibibigay na sana siya sa tinatawag na intended parents. Pero may nangyari. Pakikwento nga po sa amin yung napagdaanan ninyo. Naging DH po ako sa China ng 3 months po. Tapos may tumawag sa aking kaibigan na kung gusto ko daw mag-surrogate mother. Yung sabi nga na magbubuntis lang daw po ako ng yung mag-asawang hindi magkaroon ng anak. 9 months lang makakauwi na tayo, tapos may pera pa tayo. Magkano yung alok nila sa inyo? 1 million po. Siyempre malaking halaga yun. Yun po, kaya pumayag po ako. Mahigpit na ipinagbabawal ng surrogacy sa China. Lihim na inilipad si Claire sa ibang lungsod. Sinuri ng mga doktor. At nang pumasa sa mga test, linagyan na ng embryo. Sa unang 2 subok, hindi matagumpay ang surrogacy. November 23, 2018, dinala siya sa klinik sa pangatlong pagkakataon. Pagkatapos po akong i-implant, wala pang mga 10 minutes pa lang po akong nakahiga. Bigla pong may kumatok sa kwarto. Sabi nung nurse na Chinese, go, go, go. Tumingin po ako kasi nagtatakbuhan na po sila. Ni-raid po yung clinic kasi wala daw pong permit. Kinulong kayo? Opo. Wow, gaano katagal ka nakulong? 1 month po. Tapos nakauwi din po ako after 1 month. Nung dineport po ako, walang-wala po ako ng pera. Pagdating ko nga po ng airport, iyak ako ng iyak kasi wala akong pamasahe. As in po pag uwi ko, suot ko lang dala ko. Nakitira muna si Claire sa isang kaibigan sa Maynila. Ang hangad na ginhawa para sa pamilya na nagtulak kay Claire ng mga ibang bayan, nauwi sa wala. Pero may baon pala siya mula China. Nung nakauwi na po ako ng Pilipinas, mga 1 month na po siguro. Lagi pong masama yung pakiramdam ko. Sabi nung kaibigan ko, magpa-check up ka. Nagpa-check up po ako sa OB. Positive po. Buntis ka? Buntis po. Trauma po ako, na-stress. Di ko po alam kung anong gagawin ko.
Naalala mo yung araw na yun nung sinabi sa'yo ng doktor? Opo. Ano yung pumasok sa isip mo? Parang gumuo po yung mga pangarap ko. Bakit? Buntis ako, paano ko bubuhayin yun? Matapos maaresto sa China, tinaguan na siya ng kanyang recruiter. Sa loob ng halos 6 na taon, wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa kaso at kung sino ang mga tao sa likod nito. Ilang litrato at video lang ang nananatili sa kanyang cellphone na nagsisilbing paalala ng mapait na karanasan. Itong picture po na yan, sa labas po yan nung yung kondong tinitirhan namin. Bali, nasa taas po ako, kinuhaan ko po siya pag sa bintana. Parang staff house niyo to? Opo, staff house po namin. Tapos hindi kayo pwedeng lumabas dito? Hindi po kami nakakalabas ng walang kasama. So ilang taon ka lang nito? Mga 29 po. 29 po ako. Ba't mo naisipan mag-selfie? Ano lang po, parang souvenir ko lang dun sa lugar na yun. Magagara yung mga bahay sa likod eh. Opo, ang gaganda po niyan. Tapos halos parang para-parehas po yung mga bahay. Sino to? Mga kasama ko din po, check up po kami niyan. Tapos ito po, driver po. Iyan po yung driver. Tapos siya din po yung naghatid sa akin sa yung sa liblib na lugar na yung time na i-implant ako. Siya din po. Buti pumayag siya na magpa-picture. Hindi niya po alam yan. Hindi niya po alam. Pinakatatago ni Claire ang mga litrato at video. Lalo't baka makatulong ang mga ito sa kanyang hangarin ngayon. Ang mahanap ang biological parents ni Xiao. Kilala niyo po ba yung magulang ni Xiao? Hindi ko po kilala. Ang kontrata po kasi is pag nakapanganak ka na, saka mo makikilala yung parent ng bata. Tapos yung bata hindi mo na makikita. Kasi minsan po naaawa po ako sa kanya pag tinitingnan ko po siya. Habang natutulog, naiiyak po ako. Kung wala sana siya sa akin, maganda sana yung buhay niya doon. Hindi lang sa ibang bansa nangyayari ang surrogacy. Sa Pilipinas, kalat na rin ito. Marami kasi ang nahihirapan o walang kakayahang magbuntis. Sa datos ng gobyerno, 1 sa 10 Pilipino ang nakararanas ng infertility. Ito na yung baby. Yun nga lang, wala pang batas na umiiral tungkol sa surrogacy. Kaya marami sa pumapasok dito nalalagay sa matinding peligro at alanganin. Ika-3 buwan na ng pagbubuntis ni Ella. Sinamahan namin siyang magpa-ultrasound sa isang clinic. Halo-halo na po yung nararamdaman ko sa ngayon. Iba yung dating nang nakikita mo yung anak mo doon sa ultrasound, narinig mo? Iba po, kasi lumalabas po talaga yung pagkananay mo sa isang bata. Yung feelings mo na, ayan na siya, lumalaki na siya. Tapos, pumasok din sa, kaya mo ba i-let go yan? Kapalit ng pera. Dati nang naranasan ni Ella maging surrogate mom. Isang baby girl ang isinilang niya noon para sa intended parents na taga Estados Unidos. Nung nanganak ka tapos ibinigay mo yung batang dinala mo ng 9 na buwan, ano yung naramdaman mo? May halong mas kalungkutan at saya kasi nga po andun pa rin yung pakiramdam ng pagiging nanay mo sa isang bata. Lumipas ang 3 taon. Naubos na ang perang kinita ni Ella sa unang surrogacy. Doon na kumontak ang isang babae sa kanya na may nakagugulat na hiling. Dahil nahihirapang magbuntis, inilok niya si Ella ng tinatawag na natural surrogacy. Ibig sabihin, makikipagtalik si Ella sa asawa ng babae para makabuo ng bata. Yun po yung time na sobrang gipit na po kami talaga. Kaya sabi ko, sige ka ako. Nag-go na ako noon. Bakit daw natural? Bakit hindi dumaan sa
clinic tulad ng una mong karanasan? Nagpa-IVF na rin po sila. Kaso lagi po nalalaglag. Hindi po kumakapit sa sa surrogate nila. Dinamdam ng asawa ni Ella ang kanyang desisyon. Minsan nakikita ko siya malungkot. Minsan umaalis ng bahay para makalimot lang. 4 na beses daw nagsama si Ella at ang lalaki bago siya tuluyang nabuntis. Mahirap i-let go ito kasi parang ngayon pa lang 3 months pa lang akong nagbubuntis. Nararamdaman ko na yung pintig ng puso ng bata. Sumisikip na yung dibdib ko na bakit ko nagawa to? Matinding pangangailangan ang nagtutulak sa marami na pasukin ng surrogacy. Sa Pilipinas, sa social media madalas nagsisimula ang kalakaran sa pagitan ng mga surrogate mothers o SMs at intended parents o IPs. Dito sa Facebook, napakadali makahanap ng mga page at ng mga group na dedicated sa surrogacy. Itong mga page na to ay private, pero hindi naman mahirap sumali dahil very lax yung kanilang background checks. Mistulang palengke ang mga grupong ito. Nariyan ang mga kliyenteng IP mula sa iba't ibang panig ng daigdig at mga SM na desperadong kumita ng pera at handang ipaupa ang kanilang sinapupunan. Nariyan din ang mga ahenteng pinagkakakitaan ang kalakaran. Ibinabandera ang kanilang SMs na tila kwadra ng mga alagang hayop. Maya't maya may opening, basta't papasa ang aplikante sa mga istriktong pamantayan. Sa halagang 400,000 pesos, may baby ka na. Di hamak na mas mura kumpara sa serbisyong alok sa ibang bansa. Pero saan ginagawa ang surrogacy procedure dito sa Pilipinas? Sa ating pagsasaliksik, meron tayong nakita na isang fertility service provider at dito sa kanilang website, hayagan nilang ina-advertise yung kanilang surrogacy program. And for me, this is very interesting kasi dito sa Pilipinas, wala pa talaga mga patakaran na gumagabay sa ganitong klaseng serbisyo. Sinubukan naming kontakin ng kumpanya para humingi ng paglilinaw. Anumang pagkukulang sa material na yaman, binabawi ni Claire sa oras, dedikasyon, at pagkalinga sa kanyang mga supling. May nakababatang kapatid si Xiao, anak ni Claire sa kanyang asawa ngayon. Asan po ang asawa niyo? Nasa Cavite po nagtatrabaho. Ano po yung reaction niya nung nalaman niyang nabuntis nga kayo sa China? Nagulat din po siya, tapos pero hindi po nagbago yung tingin niya po sa akin. Oo. Kung pwede daw, siya na lang daw yung maging tatay ng anak ko. Muli kong tinignan ang mga litrato at video ni Claire sa kanyang cellphone. Baka makatulong ang mga ito sa pagkalat ng impormasyon tungkol sa kanyang kaso. Parang may temple, yung parang may pagganon po. Dahil sikreto ang operasyon, hindi raw alam ni Claire kung saan siya nanirahan sa China at kung saang mga klinik siya dinala roon. Sinubukan naming i-reverse image search ang selfie ni Claire sa kanilang staff house. Nakatawag sa aming pansin ng ilang mga bahay sa Guangzhou na tila pamilyar ang itsura ng mga bubong. Pero yung korte ng bubong, parang yan eh. Parehas po yung korte ng bubong. Ganyan na ganyan po. Sa isa pang litrato ni Claire, makikitang tanawang ilog at ang isang tulay mula sa kanilang tinitirhan. Sinuyod namin ang satellite image ng ilog sa Guangzhou. Madugo ang proseso. Pero maya-maya. Ano yung nasa harap niyo? Meron bang highway? Meron po. Ito? Opo, may highway po. Ito, malaking highway. Tapos may mga building dito. Tapos yung mga pulang bubong.
Parang mabibilang natin eh. Mula sa may tulay. Papunta Merong ganon. Baka ito yun. Tama. Ito yun. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baka kayo na to. Baka Ito mismo. Nahanap namin ang staff house nila Claire. Water yung soy. Minsan, nakakakuha rin ng video sila Claire tuwing dinadala sila sa mga clinic para sa check-up. Sa kuhang ito, maririnig ang navigation app ng driver na binabanggit ang Shuangta Road, Canton Fair Complex. Mahahanap natin ang lugar sa mapa. Mga 1 oras ang layo nito mula sa staff house nila Claire. Makukumpirma ang lugar sa mga building na ito. At sa natatanging istruktura na yan, sa di kalayuan. Natukoy namin ang ginamit na staff house nila Claire at ang ilang ruta na kanilang dinadaanan. Pero bigo kaming mahanap ang mismong clinic kung saan siya naaresto. Pag i-implant ka na po ng embryo, naka-close po lahat ng wala ka pong nakikita. Hindi ka makakasilip sa labas? Hindi po. Yung iba po nakapiring. Bakit daw nakapiring at bakit saradong-sarado yung sasakyan ninyo? Para po siguro hindi namin makita yung dinadaanan, para wala kaming idea kung saan kami dinala. Hindi lahat ng surrogacy itinatago o ikinahihiya. Pumunta ako sa Ilocos Norte para makilala ang isang same-sex couple na proud sa kwento ng kanilang pamilya. Tao po! Hey! Hello! Ito sila Jeff at Mac. At ang dalawa nilang anak. Hi, madam. Hello. You're Maria. Oh, so nice to meet you. You're great. Blessing. And this is Olivia. And my name is Mac. Hello, Mac. Welcome to our house. Well, before we got together, we both knew that we wanted to have children. But growing up, especially in my era, and even Mac, didn't think that we ever would have a chance as gay parents to ever have our own children. So it's been an amazing journey and a blessing for all of us. Yay! Wow! It's a beautiful house. Thank you. Wow! So full of energy. Does it take a lot of energy to raise 2 young girls? Yes, very much. Sabik na sabik ang mga bata. Mamamasyal kasi sila sa isang malapit na resort para ipagdiwang ang kaarawan ng panganay. Sa Estados Unidos nagpakasal si Jeff at Mac. Doon na rin kumuha ng mga surrogate mother at egg donor ang mag-asawa. Legal at mabusisi raw ang proseso ng surrogacy doon. Both of us donated our sperm. They will give you a list of women that are egg donors. Doon ka pipili sa kung sinong gusto mo. Like you can actually choose if you want blonde, brunette, Asian. Surrogate mother is also different. So our babies are not related to the surrogate mother. So parang kinarga lang talaga niya until maisilang siya. So hindi pa niya alam. So ayan, pag may nakita siyang halos lahat ng mga babae dito sa amin, ang tawag niya is mama or mommy. Bukas na ikinukwento ng mag-asawa ang kanilang surrogacy experience sa social media, kung saan may mahigit 1 million followers na sila. Sa murang edad, unti-unti na rin daw nilang ipinapaliwanag sa mga anak ang kanilang pinagmulan.
Neither one of us believe in lying to the children, you know, for like a greater good, which never works out. So what do you tell them? Oh no, we actually have a story of our own family that we read to them every night. Like how were they made, you know, how were they born in this beautiful world. So alam na ni Maria. Okay. So actually Maria can identify who's her egg donor, her surrogate mother, and that's amazing. Oh yeah. Ramdam daw ni Jeff at Mac ang pagtanggap sa kanilang maliit na komunidad sa Ilocos. What is it, Maria? Calamansi. Calamansi. Marami rin silang taga-suporta online. Pero hindi lahat sang-ayon sa kanilang mga desisyon. There's no like hidden magic about this. They were created, it was a sperm and an embryo or an egg. They merged together. It's still God's creation. We do get a lot of hate comments, bashing, and like people that don't agree with our family. So ako naman is, as long as we're not doing anything that's harming other people, we should not be bothered of what other people say. Bagamat legal ang surrogacy sa ibang bansa, sa Pilipinas, iba ang usapan. Marami sa mga surrogacy services ang ginagawa ng palihim at walang malinaw na regulasyon. Hello, good afternoon. Yes po, sir. Gandang hapon po. Nakausap namin si Mary, isang surrogate mother na 5 buwan nang nagdadalang tao. Sa ngayon, ikaw ay nakatira sa bahay niyo mismo. Ano po, bali ng upahan lang po ako. Bali po, yung nagbabayad po, yung ID ko po. Hindi daw niya kilala ang mga intended parent ng kanyang baby. Pero yung mismong procedure, dito ba ginawa sa Pilipinas? Opo, sa Makati po, sir. Mga foreigner po kasi yung naglalagay sa amin. Mga foreigner? Foreign doctors? Opo, sir. Foreign doctor. Oo. Bali, once a month lang po kasi sila dumarating ng Pilipinas. By batch po kasi kami. Pumayag makipagkita sa akin si Mary para ganap na may bahagi ang kanyang kwento. Basahin mo dito. Anong letter? S. B. Dinala namin si Claire sa isang eye clinic sa Camarines Sur. Napansin kasi namin na may diferensya sa mata si Xiao. Isang bagay na matagal nang gustong ipatingin ni Claire. Medyo yung left eye niya po, nagduduling. So pag sinabi pong nagduduling, ibig sabihin, pumapasok po paloob yung left eye. Usually po, yung mga ganon, ang cause po talaga sa mga bata is malabo yung isang mata. Picture tayo, smile ka, mag-selfie tayo. Yan, smile. O, sige na, dito na yung baba ko yan. Sinuri ng doktor kung makukuha sa salamin ang problema o kung kailangang operahan ang bata. So basically po, kung yung mismong loob ng mata, walang problema. Maganda ang resulta ng check-up. Kaya po siya good news kasi mataas po ang chance na hindi po tayo mag-opera. Ano po ang gagawin para i-correct yung kanyang duling? So, yun po, ang gagawin po natin, ipa-finalize na po natin yung grado ng mata. And kapag na-finalize na po natin yung grado ng mata, magsasalamin lang po siya. Ang isa pang good news, libreng ibinigay ng doktor ang salamin at ang kanyang serbisyo kina Claire. Opo, kasi sa totoo lang po, expensive po kasi magpa-check up sa ophthalmologist. Kasi yung mga gamit po expensive, yung training po expensive. At medyo kapos nga itong family na ito. Ultimong pamasahe, wala talaga eh. Hello. Habang nasa clinic, sinubukan naming i-video call ang 2 Pinoy na nakasama ni Claire sa China. Sila Christine at Susan. Matagal na silang hindi nakakausap ng masinsina ni Claire. Wala, mahihirapan tayo kasi nga nakakulong siya. Hinahanap namin ang nag-recruit kay Claire. Pero kwento ni Christine, nabalitaan niyang nakakulong na ito sa China. Kasi marami po siyang kasos, not only human trafficking. Tulad ni Claire, na-deport din si Susan habang nagdadalang tao sa China. Pero matapos ang ilang buwan, pinabalik daw siya ng kanyang recruiter.
Kaya nabigay pa ang twins na kanyang pinagbubuntis noon. Bakit po kaya si Claire ay hindi pinabalik? Parang nasa isip ng nung Chinese, nung amo namin, nung first, second is hindi nag-success. Sa pangatlo, baka hindi, kaya hindi nag-travel. Kung kayong tatanungin, ano kaya ang magandang gawin ni Claire? Anong may papayo niyo sa kanya? Ako, ikikip ko na lang. Biktima ng cross-border human trafficking ang mga tulad ni Claire. At tila lumalala pa ang problemang ito dahil sa tumataas na demand sa surrogacy sa buong mundo. Sa 2032, tinatayang aabot sa $129 billion ang global surrogacy market. Katumbas yan ng mahigit 7 trillion pesos. Noong December 2024, 13 Pilipinang surrogate moms ang dineport mula Cambodia. May bitbit na sanggol ang ilan. Ang iba naman, nagdadalang tao. Ano na kayang nangyari sa kanila? Isa si Melody sa mga pinauwi. Kapapanganak lang niya nitong Marso. Parang hirap, parang hindi ako makapaniwala na ganun pala mangyayari. Online na recruit si Melody. Natukso raw siya sa alok na mahigit ₱250,000 para maging surrogate mother sa Thailand. Pero hindi ipinaliwanag sa kanya ang magiging proseso. Yung ahente nyo ba, Pilipina rin? English po siya makipag-usap sa amin. Hindi po siya nag-chat ng Tagalog, English po. Hindi ko din siya ma-trace na kung Pilipina ka ba kasi nga hindi rin na siya nakausap through video call. Through chat lang po talaga kami. Nagsimulang magduda si Melody nang papuntahin siya ng Hulosulu ng kanyang recruiter. Hindi ko alam na yan pala yung tawag, backdoor pala yan. Hindi ko kasi first time kasi mag-travel, ganun. Ano yung mga bansa na dinaanan mo para makarating ng Thailand? Una yung Malaysia, tapos nag-Brunei, nag-exit ako ng Singapore, tapos Thailand. Saan kayo dumaan? Sa bundok. Bundok talaga? Bundok talaga siya. Walang bahay, ganun. So lahat ng mga instructions sa'yo sa chat lang? Opo. Wow. Ang lakas ng loob mo ah. Opo. Sinunod ko lang po yung kada instruction niya. Sabihin ko na nandito na ako sa ganito. Tapos sabihin sa akin na sige maghintay ka. Kukontakin ko may ganun. May kontakin siyang tao. Escort. Kukunin ako doon. Sa Thailand, isinali ng embryo kay Melody. Pero pagkatapos nito, habang buntis, inilipat naman siya ng Cambodia. Isang bansa kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang surrogacy. Doon na sila nahuli. Tinulungan ba kayo nung nag-recruit sa inyo? Wala na po. Wala na? Wala na. Simula nung nalaman niya na nahuli kami, hindi na rin po siya nagparamdam sa amin. Nakatanggap ng konting tulong pinansyal si Melody mula sa gobyerno. Pero ubos na raw ito. Ngayon, isang bagong buhay ang umaasa sa kanya. Wala din naman pong kasalanan yung bata. Para ganun. Yan rin po alam ko anong nangyari. Ganun. Kaya, ayun po, isip ko po na alagaan ko na lang po siya. Nakapanlulumo ang karanasan ng mga biktima ng human trafficking gaya ni Melody. Pero dito sa Pilipinas, nakababahala na ang surrogacy, hindi nasasakop ng mga malinaw na alituntunin. Binisita ko si Mary, ang surrogate mom na nakausap ko sa telepono. Opo. Ito na raw ang pangalawa niyang surrogacy sa Pilipinas. Sa pagkakaalam mo, yung pagiging surrogate mom ba dito sa Pilipinas, legal ba siya? Minsan po kasi, tinatanong ko rin yung sarili ko, parang patago, tapos doon lang kami sa staff, nakakulong. Lalabas lang kami kapag check-up.
Ikinuwento ni Mary kung paano silang pinipili ng intended parents sa klinik. Ang mga SM, pinapalinya raw sa likod ng isang one-way mirror. Sa labas po sila. Tapos kami po nasa loob. Bali, nakatayo lang po kami. Tapos titingnan nila kung sino yung magiging SM nila doon. Merong ganung proseso ng pagpili. Opo. Pero sila, hindi namin nakikita. Kami po nakikita. Parang naisip din po namin na parang binibili yung parang ganon. Yung iba naman po, sinasabi nila, wala yun tayo eh. Dagdag pa ni Mary, madalas, dinodoktor ang mga dokumentong may kinalaman sa kanilang pagbubuntis. Kabilang na ang magiging birth certificate ng bata. Isang bagay na ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Ano yung nakalagay na pangalan? Yung pangalan po ng mga IP nila. Ang fertility clinic na tinutukoy ni Mary, ang parehong kumpanya na nakita kong nagbabandera ng surrogacy services sa kanilang website. Doon lang naman po sa Makati lahat yung pag-transfer ng embryo. Sinubukan naming hingan ng panig ang fertility clinic. Ngunit hindi sila nagpa-unlock. So this is the operating room. Pero sa Muntinlupa, isang pasilidad ang nagbukas ng pinto para sa amin. Oocyte pick-up siya. Kwento ni Dr. Garcia. Marami raw pwedeng gawin para tulungan ang mga nahihirapang magbuntis. Ito pong part na to ng facility. Pero may agam-agam pa ang doktor sa pagsasagawa ng surrogacy sa Pilipinas ngayon. Kasi sa ngayon wala pa tayong legal framework for surrogacy. Walang protection. Kaming doctors, walang protection, lalo na yung pasyente. So maaaring maging way siya na ma-exploit yung individual. Gagamitin niya yung katawan niya in a way that is not very safe for her to gain money. Likas daw na peligroso ang pagbubuntis para sa isang babae. At nalalagay sa panganib ang mga nanay at mga sanggol kung walang malinaw na alituntunin at batas na gagabay sa surrogacy. Siyempre, it's a medical issue. What if magkaroon ng medical complication? Pwede siyang magkaroon ng high blood during pregnancy. Pwede siyang mag-bleed to death, things like that. Who will cover her medical expenses? Paliwanag ng isang law expert, dahil wala pang batas na gumagabay sa surrogacy, hindi daw malinaw kung ano ang mga karapatan at proteksyong pwedeng ibigay sa mga surrogate moms, intended parents, at lalong-lalo na sa bata. Dahil alam naman natin pong nangyayari naman yan, dapat pag-usapan na yan, mapagtibay ho ang isang batas at sabihin kung anong bawal at hindi bawal. Dapat na bang payagan ng surrogacy sa Pilipinas? Ako personally ho, palagay ko dapat to, subject to certain conditions. Number one, yung couple ho talaga, sana makakuha silang medical certificate na kung saan sinasabi na talagang hindi pwedeng magluwal in a natural way. Pangalawa, i-define lang ano yung pwedeng ibigay dun sa magluluwal. Ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT naman, nababahala na raw sa tila dumaraming kaso ng cross-border trafficking ng surrogate mothers. Challenge pa rin to trace yung mga ganitong forms of crimes na nangyayari on the internet. Nakakabahala siya dahil dalawa ang biktima natin dito kung sakali. Biktima ang nanay and biktima yung magiging batang ipapanganak or isisilang. Pero anong naghihintay sa mga biktima tulad ni Claire? Nahangad ang hustisya at sagot sa matagal ng mga katanungan. Ibinahagi namin sa IACAT ang impormasyong nakalap sa kaso ni Claire. Bagamat handa raw silang tulungan ng mag-ina, sa kasamaang palad, wala sa kanilang records ang nangyari kay Claire noong 2018. Sinubukan rin naming lumapit sa Philippine Consulate sa Guangzhou, China, pero hindi rin sila makapagbigay ng karagdagang impormasyon sa amin. Ayon sa kanila, wala silang makuhang dokumentasyon ng anumang investigasyon tungkol sa kaso ni Claire sa China. May pag-asa pa kaya si Claire na mahanap ang magulang ni Xiao?
tatapatin ko yung sitwasyon ngayon, Atom, considering yung mechanisms natin at saka even yung legal framework natin dito sa Pilipinas. Sa tingin ko, posible pero mahirap at hindi agarang mahahanapan ng solusyon yung paghanap or pag-trace doon sa naging biological parents. Sa kabila ng lahat, si Claire, desididong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At least po, sinubukan ko po. Para kung dumating man po yung araw na malaki na siya at magtatanong po siya, at least po may ginawa po ako para sa kanya. Kung kunin siya ng biological parents niya, baka doon na siya tumira sa ibang bansa. Hindi mo na siya makikita ulit. Kung magiging okay po siya doon, ba't ko po naman ipagkakait yung buhay na maganda para sa bata? Pero sa isang banda, masakit po. Siguro, matatanggap ko din po yun. Ngunit ano nga ba ang batayan ng pagiging tunay na ina? Nasa dugo ba ito? Nasa batas? O nasa pag-ibig ng isang individual na handang isakripisyo ang lahat para sa isang inosenteng batang dumating sa kanyang buhay nang di inaasahan? Ano ang pakiramdam mo? Ikaw ba ang nanay ni Xiao? Opo. Para sa'yo? Ako po ang nanay niya. Kasi si Xiao po yung parang bumuo ulit ng ng buhay ko po. Kaya Xiao ko binuhos lahat na pagmamahal ko. Marami pang kailangang pag-usapan tungkol sa surrogacy sa Pilipinas. Hindi na ito pwedeng patagalin pa. Dahil habang walang mga batas na magbibigay proteksyon sa mga gustong magkaanak, mga surrogate, at lalo sa mga bata, manganganak lang ang problema. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon.